natin ito. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Mayora Alice Go nung nakaraang araw? Bakit hindi po ito nagpakita? Marami po ang sa pantahan na baka mamaya ay tumakas na daw po itong si Mayora Alice Go at baka gumaya na lang din dito kila Bantag, ganon din po dito kila Kibuloy, mga kababayan, nagtatago po sa kanilang mga kaso. Dahil nakita po natin, marami na at napakadami samot-saring kaso ang inihain laban dito kay Mayora Alice Go. At ito nga po ang kanyang pahayag nung sinabi niya po na hindi siya a-attend, mga kababayan. Ito po yung sulat. Okay? Ito ang sabi, a letter of explanation to the Honorable Committee on June 21 June 2024. I received an invitation to a public hearing dated June 20, 2024 from this Honorable Committee inviting my presence as a resource person to the aforesaid public hearing scheduled on 26 of June 2024 at 10 o'clock in the morning. Regrettably, I would like to most respectfully inform this honorable committee that I cannot attend and participate in the said hearing because I personally believe that I am not fit to appear as one of the resource person to the said inquiry. Palagay nyo ba yung kanyang dahilan, mga kababayan, ay katanggap-tanggap, samantalang siya nga ang di ba, siya nga yung talagang piniimbestigahan dito sa Senate investigation na to. Without her ay hindi po ito magkakaroon ng kulay. Tapos sasabihin niya that she is not fit, mga kababayan, para maging resource person ng pagdinig na ito. Parang napakababaw. Sino ba nagturo dito? Huwag niyo sabihin ng mga Duterte, ha? Walang kasaysay-saysay. Baka sabihin niyo si Sara. Mga kababayan, parang si Sara lang pag nagsasalita to eh. Walang dating yung kanyang rason. Di ba? Hindi, palagay ko naman. Kaya po itong si Alice Go ay hindi dumating o hindi nagpakita, natakot na ito. Dahil mga kababayan, marami na po ang lumabas talaga na kaso laban sa kanya. At ito na nga, yung matindi pa, dahil may kapangalan siya na paghuhuli na. Diba sa susunod niyan, maniwala kayo sa akin, ilalabas na ni Senator Risa Hontiveros pati yung post nitong si Mirna Magsiklat. Mapapahiya talaga ng gusto itong si Mayora, mga kababayan. Ano bang sabi niya? Truth be told, my exposure to prolonged stress and high level of anxiety owing to the concerning and malicious accusations thrown against me have adversely affected and caused serious impact on my physical and mental health. Woo! Diyos ko, mga kababayan, ito ay isa lamang maliwanag na alibay, 'di ba? Alibay para nang sa ganon, mga kababayan, ay hindi ka umattend kasi ito mabigat to, mental health, stress. 'Di ba? Pag sinabing ganyan kasi minsan binagbibigyan 'yan. Lalo pag doktor, mga kababayan. 'Di ba? Diyos ko. Parang pag health issue kasi nagkakaroon na ng yan kahit kami nung nasa call center kami. Sasabihin namin na sobrang exhausted na yung katawan ko, pati yung utak ko, hindi ko na kaya yung pressure. Bakit hindi na lang kasi magsalita? 'Di ba? May executive session naman, ba't di na lang umamin? Kitang-kita naman yung tunay na dahilan. Kaya yung mga bashers dyan, huwag nyo sasabihin sa akin na itong si Alice Go, ang totoong Alice Go. Sasabihin pa nung iba, si Mayor Alice Go lang ang nakapaghatid sa amin ng tulong sa kahit na napakalayo namin. Oo, nandun na tayo. Di ba, natulungan kayo. Pero kahit sino namang tao, mga kababayan, na may itinatago, pwedeng magtakip yan sa pamamagitan ng mga pagbibigay.
'Di ba? Para mahalin nyo siya, at pag nagkataon na itong tao na to ay sabihin natin na inuusig na, ipambabala kayo. Maniniwala pa ba kayo sa tao na alam natin in the first place nagsisinungaling na? Biruin mo yung kanyang wala daw siyang boyfriend, 'di ba? Pero yung mayor ng Pangasinan, may mga post na talagang sabi niya kakampihan niya pa yung kanyang 'di ba? Tapos sinabi nitong isa, Your Honor, hindi ko po kilala ang aking mga kapatid. Hindi ko po alam kung may kapatid ako. Hinuli ni Senador Risa Ontiveros. Yun pala, kasama niya lagi nag-a-abroad. Kasama niya lagi lumilipad, sumasakay ng eroplano. Tapos biglang sinabi niya, ano pang sinabi niya nung una? Ay, tatanong ko po sa tatay ko kung may kapatid po ako. Your Honor. Nung binanggit sa kanya yung mga pangalan, itatanong daw niya kung kapatid daw niya yon, kung anak din daw ba yon ng nanay niya. Diba? Napakasinungaling doon pa lang mga ka-GP. Maniniwala ba kayo sa mga taong nung una pa lang nagsinungaling na? Siyempre hindi. Meron ka na ngayon dahilan para hindi paniwalaan yung taong ito. Ngayon, maniniwalaan nyo yung kanyang rason dahil daw siya ay apektado na ang kanyang physical at mental health. Apektado ka dahil sa iyong kasinungalingan. 'Di ba? Kung hindi ka nagsisinungaling, mga kababayan, kung ako sa iyo, aminin niyo na kung sino yung mga nasa likod nito. Sino yung mga protector nyo para magkaalamanan. 'Di ba? Bev Joy, Ma'am Marilyn Bulacan, shoutout po. At kay Beershit TV, good afternoon. Sabi niya pa rito, with all due respect, as you may already know, I am placed under preventive suspension for 6 months by the Office of the Ombudsman while the administrative charges filed against me are pending. Worse, our motion for reconsideration with motion to lift preventive suspension dated June 10, 2024 was denied in an order dated 18 of June 2024. Mga kababayan, dinahilan pa yung kanyang suspension. Pero kung totoo, tapos sila ay lumaban, 'di ba? Sila ay nag-motion for reconsideration na wag daw ipatupad ang kanyang suspension. Bakit, mga kababayan? Alam po natin na ang isang taong iniimbestigahan dapat talaga yan na i-suspend para hindi po siya kumbaga makaharang, 'di ba? Hindi niya ma-impluwensyahan ang ginagawang investigasyon. Ano, gusto mong lumusot? Habang ikaw ay into power, mga kababayan, ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo? Ganun ba yon? Sabi ni Marilyn Bulacan, 1 box ba naman na kaso ang haharapin mo ay may stress at anxiety si Mayora? Simple lang ang sagot dyan, Ma'am Marilyn. 'Di ba? Umamin ka na. Mawawala yang iyong anxiety at stress. Bookingin mo na kung sino yung mga protector mo. Bookingin mo na kahit sino yung nagpalakad doon sa birth certificate mo. 'Di ba? Huling-huli ka na eh. Mabuti sana kung walang record ang ating 'di ba? Ang ating pamahalaan. Siguro mga kababayan, nakala nila mapapasunod nila si Pangulong Bongbong Marcos na ito ay susundin yung pamamalakad ni Duterte. Nakakala nila si Duterte pa rin ang presidente. Na magagawa nila yung gusto nila. 'Di ba? Diyan kayo nagkamali, mga ka-GP. Diyan kayo nagkamali dahil ang presidente namin ay matuwid. Second, sabi dito, second, several letters of authority were served to me and to my other legitimate businesses as the Bureau of Internal Revenue comments their assessment. Third, the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC has openly filed a criminal complaint against me, charging me with the non-bailable offense of qualified human trafficking.
More importantly, I have been exposed to public ridicule, humiliation, and hatred for several months now. Tarnishing my public image, character, and reputation. Unfortunately, I have already been prejudged guilty by the public despite the absence of any finding by the courts of law and proper tribunals. Kasalanan mo naman ito kung bakit ikaw ay kumbaga public judge, 'di ba? Mga kababayan, kung ikaw ba naman at the first place hindi ka nagsinungaling, sinabi mo na yung totoo regarding sa family background mo, yung mga kapatid mo, nakilala mo sila, hindi ka siguro hindi ka pag-iisipan ng masama ng mga tao. Pero the more na nagsisinungaling ka at may tinatago ka, doon ka ginajudge ng tao base sa iyong kasinungalingan. Dahil hindi mo maalis sa bilang Pilipino, sabi namin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Diba? Kung wala ka namang kasalanan, Mayora Alice Go, diba, lalong-lalo ngayon. Sabi mo, you've been prejudged, guilty by public despite the absence of any finding by the courts of law and proper tribunals. Di dapat, mga ka-GP, isipin natin na dapat itong si Mayora Alice Go ay mas bibigyan niya ng importansya at mas gugustuhin niya dapat dalinisin yung kanyang pangalan. Bakit siya nagtatago? Bakit ayaw niyong umattend? Diba? Dapat nga ba patunayan niya na wala siyang kasalanan, na hindi siya guilty. Diba? Sabi ni Bev Joy, Pogo, an organization the likes of mafia, drug cartel, yakuza, behind are powerful people with billions of money involved. Exactly. Mga kababayan, diba? Nakita naman natin yung mga partner ni Mayora Alice Go. Isipin po natin, meron kang partner na kriminal. Tapos sasabihin mo doon sa Senate investigation, ngayon ko lang po nalaman na siya po ay pinaghahanap ng batas, na siya po ay may kinalaman involved sa money laundering. Tapos sasabihin ni Roque, mga kababayan, na unfair na pagbintangan nyo itong si Alice Go dahil siya ba isang Chinese? Ang galing, di ba? Ang galing mag-convert o mag-divert ng usapan itong sila Harry Roque, mga kababayan. Nung nahalungkat yung kanyang pangalan dahil may mga ebidensya doon ang galing kay AR, tahimik ang gago. Diba? Biglang sabi niya, sige, tirahin niyo ako ng tirahin, lalong hindi ako mananahimik. Diyos mio, marimar itong si Harry Roque, mga kababayan, na paghahalatang super duper guilty sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang, kasi kung ikaw hindi ka guilty, hindi ka magiging defensive Hindi ka pa tinatanong, umaatungal ka na binibigay mo na kaagad yung side mo. Tapos yung side mo, wala namang pinaka grounds o walang sabihin natin, para sa akin I don't really buy it 'Di ba? Hindi mabili, mga kababayan. Sabi mo politiko, pamilya ng politiko, prominenteng pamilya, tapos hindi makapagbayad ng kanyang kondo. Sir Roselito Quinones, mabuhay ka hanggat gusto mo. Salamat po. Gusto ko talaga ito Host, mabuhay ka hanggat gusto mo. Roque! Pagladlad ka hanggang gusto mo. Darna! Sabi ni Tito Regua, sana ako na lang ang natipuhan ni Roque, ado kumakwartakon. Inunahan mo pa ako, Sir Tito Regua. Ako nga din Sana all, di ba? Wala ka nang iisipin. Ikaw ay dinidepositohan.
Lahat ng ano ata lahat ng passbook, time deposit, ano ba yung isa? ATM pa ata yun. May deposito, anak ka ng baka. Tapos anak daw ito ng prominenteng pamilya. Anak ng politiko, di makapagbayad. Makikitira sa Pogo, mga kababayan. Bakit kaya hindi nila umpisahan? Ipatawag na nila tong si A.R. De la Serna sa Senado para malaman nila kung ano ang kinalaman dito ni Harry Roque, mga kababayan. At bakit siya nakatira dun sa Pogo. Bukod sa sinasabi nila nakikitira, ay may pera naman pala ang gago. Sabi ni Joselito Quiñones, kilala mo ba yung original yan? Hindi ko alam eh. Original ng ano. Si Blackjack ba yon? Si Blackjack. Ay nako. Lori Pahardo Kadiri naman si Harry. Yak. Mga kababayan. Hindi, ay biro lang yan ha. Biro lang namin ni Tito Regua yun ha. Aba, malay mo, magkamali. Di ba? Meron din magpondo. Di ba, Tito Regua? Baka mamaya may magpondo rin, ano? Hindi, marami na tayong pera. Pwede ba yun, Tito Regua? Yung ikaw ay pupondohan pero no touch? Walang ano. Di ba? Walang ganon. Di ba? Sabi ni Divine Jacinto, isang taguan lang ang pinagsisiksikan nila Bantag. Alice Guo at Pastor Canor Manyakol, nasa Davao lang sila. Alam nyo, napakagaling ninyo mga kababayan eh. Sa totoo lang, ako naniniwala dyan na kung nagkataon pati itong si Alice Guo biglang mawala, sa Davao lang din ang punta niyan. Diba? O ito pa, sabi dito, in view of the foregoing, please accept my most sincere apologies for my absence and for any inconvenience that this may have caused the committee. I would like to emphasize that I have no ill will or slightest intent to disrespect, disregard, or disobey this honorable committee. Ito na nga pumapasok mga kababayan, nagiging president na ngayon yung ginagawa o yung ginawa ni Kibuloy, mga kababayan, na hindi pagpunta. Diba? So dapat dito kay Mayor Alice Guo, tama po yung decision ni Senator Riza Ontiveros na ito po ay bigyan na ng subpoena. Diba? Tapos sa susunod mga kababayan, hanggat hindi natatapos yung usapin, magandang nakakulong lang to doon sa Senate para kahit anong oras na ipatawag to, makakasagot. Baka mawala bigla eh. Diba, unahan na natin. Baka mamaya magtago, gumaya kay Bantag. Oh, baka mamaya magaya to kay yung partner ni Bantag. 'Di ba? Ano ba pangalan nun nung namatay, mga kababayan, no, nakita nila sa Bataan? At kung iisipin ninyo, taga saan ba Bataan, mga kababayan? Sino ang nandun sa Bataan? 'Di ba? Lugar ni Roque 'yan. Oh, tapos hindi nila naulinigan yung pagtatago doon ni yung partner ni Bantag. Pwede dalo-dado, magdi-deposit siya bago siya madepositohan. Nagsupla doon na siguro kasi nasuspended siya. Hindi, mga kababayan, palagay ko yan, napayuhan na yan. Baka mamaya kasi mas marami pa ang malantad kapag ito ay pumunta pa doon sa Senate. Sigurado mga kababayan, mahanap at mahagilap yan. Diba? Mahagilap lahat ng mga butas. Kita nyo naman nung una, siya? Kampante siya doon sa mga pagtatanong sa kanya, nagsisinungaling. Nung nilabasan na siya ng mga pruweba ni Win Gatchalian at ni Riza Ontiveros, nawala na yung niya, yung pagkaganda niya, di ba? Naging busangot na yung mukha eh. Sabi ni Joselito Quiñones, yap, lugar ni Paro